nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. You are listening to GV 99.9. GV 99.9. Your Good Vibes. Your good vibes. Your Good Vibes. It is now 7:30 in the morning. This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat. Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchased may ambag sa mission namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph. Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat. GV 99.9. 99.9. Your good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie. You are currently listening pa rin sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9, your Good Vibes. 31 minutes, makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga. Magandang umaga mga ka-vibes. Today is Monday, thank God. It's Monday at pero bago tayo mag-start, binabati muna natin ang ating mga ka-vibes nakikinig ngayong umaga. Mula kay 8848, sabi niya, good morning DJ Frankie. Kala ko nawala ka na rin. Nandito pa ho. Ito naman kay Kuya Ruel, good vibes morning, Kuya Ruel. At kay Tita Conching, sabi niya ay maulang umaga ng Lunes, DJ Frankie. Ayan, si Tita Conching kasi ay listener natin from Tagumpay, Nauhan, Mindoro. So, baka maulan doon sa part na yon. Tita Conching, you have a beautiful, beautiful day. Maraming salamat sa iyong pakikinig. At syempre mga ka-vibes, naka-live din po tayo ngayon sa aming official Facebook page na GV 99.9 FM para sa ating segment na Good Vibes, Balitaktakan. At kasama natin ngayong umaga si DJ Joey Boy at DJ Noel. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Good morning, DJ Joey Boy. Good morning, DJ Frankie. Welcome back. Ayan. At magandang morning sa ating mga Thank ka-vibes. you. Ang ganda naman ng pagka-welcome back na yun. No problem. Ayan. Ako, happy Monday sa ating mga ka-vibes. Sa Lunes na naman. Ayan. At syempre ay para magutom ulit si DJ Frankie, rise and shine. Napakaganda ng sikat ng araw ngayong umaga. Ingat-ingat po ha sa ating mga ka-vibes na on the way, papasok sa kanilang mga trabaho at sa eskwelahan. Good morning po sa inyo. Good morning, DJ Frankie. Good morning, DJ Noel. Kamusta ka? Good morning, DJ Frankie. Welcome back. Ay, namiss ka nga Thank naman you. namin ng maraming mga ka-vibes. Happy Monday morning sa ating lahat. At mainit-init ang panahon ngayon. Maganda ang salubong sa atin ng linggong ito. Yes. Sana ay ganito lang buong linggo. Para naman talagang mainit at warm na warm bilang papalapit na ang Kapaskuhan. Ayan, at dahil dyan kasi, 73 days to go bago magpasko mga ka-vibes. And of course, DJ Frankie's back. Ano lang naman, namasyal lang naman tayo. At syempre, babalik din. At mga ka-vibes, ito binabati ko rin pala si Mr. Eman Laksamana and Ellie Laksamana. Hello guys, good morning to you and I hope you're having a safe drive going to school today. At nabalitaan nga natin na marami nakikinig sa atin na kids. At para sa mga kids natin, listen tayo sa teacher, lalo na pag nagpa-practice tayo ng duck, drop, and hold. Ayan, dahil sa mga nangyayari nga ngayon. At pag-uusapan din natin yan. Pero unahin na natin, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Gusto niyo yun? Magkasunod na lindol ay tumama noon noong Biyernes sa Davao Oriental at tinatawag itong doublet earthquake ayon sa PHIVOX. DJ Noel, can we tell more about yung so ito ba yung yung dalawang beses lumindol sa parehas na epicenter at parehas na oras? Tama ba yun, DJ Noel? Oo, DJ Frankie, halos magkasunod nga itong naramdaman na lindol dyan sa Davao Oriental. Una mga ka-vibes, yung magnitude 7.4 na lindol dyan sa may Davao Oriental. Biyernes yan ng umaga. At mag-aalas 7 naman ng gabi
sa parehong lugar ay tumama naman ang magnitude 6.8 na lindol. Kaya tinawag ito ng PHIVOLCS na doublet earthquake o ito yung dalawang malakas na lindol na magkasunod na tumama sa parehong lugar. DJ Frankie, nagtaas din ng tsunami warning yung PHIVOLCS no, matapos yung unang lindol at may nakita din tayong video kung saan nga umurong din daw yung tubig dun sa baybayin. Pero thankfully, no, nung bumalik naman yung tubig ay hindi naman ito malakas na tsunami at nasa 32 centimeters yung taas ng alon na naitala. Although ito ay nagdulot din ng pagyanig at yung mga malalapit doon ay alam naman ang gagawin, so lumayo yung mga residente doon sa baybayin at thankfully hindi naman ito naging malakas na tsunami. Ayan, at ayon nga sa Civil Defense nung nakaraan na past 2 weeks na binalita natin, hindi pa nakaka-recover sa mula noong bagyong Opong, bagyong Nando, tapos sumunod yung sa earthquake sa Cebu, and ngayon naman yung sa Davao na earthquake, sunod-sunod DJ Noel, no? DJ Joey Boy, ano masasabi natin dyan? Oh, actually, bukod pa dyan, DJ Frankie, ay week-long yata. Parang halos everyday may pagyanig. Pati Luzon, Visayas, Mindanao ay nakaranas ng pagyanig nitong nakaraang mga araw, mga ka-vibes. Kaya talagang pinaabisuhan at pinaalalahanan ang lahat. Wala nang pinipiling lugar or specific na lugar, pero buong Pilipinas ay pinag-iingat nga pinaghahanda dahil anytime ay posible na naman gumalaw ang lupa dahil sa mga aftershocks at parang aktibo-aktibo talaga yung mga fault line dito sa atin sa bansa. So, DJ Frankie, ang ating paalala ay di maghanda nga ng mga go bags. Ayan ang ating mga ka-vibes. And at the same time ay mag-usap-usap, magkaroon ng evacuation plan at emergency plan ang buong mag-anak para alam kung saan pupunta at kung paano sila magkikita-kita kung sakaling magkabiglaan ng evacuation, DJ Frankie. Yes, at kada oras ay tinitiyak po ng PHIVOLCS na maging alerto at tumingin lang po tayo sa mga tamang resources kasi may mga fearmonger na post ng kung ano-ano, dati pa naman yung nangyari, and maging wise po tayo sa mga pinopost natin at sa mga kinoconsume natin sa social media kasi marami pong fake news, talamak na talamak yung mga fake news para lang takutin kayo, mga ka-vibe. So, let's be wise with our consumption as well kasi sa mental health naman natin tatama yan kapag natatakot na tayo sa mga nangyayari. But other than that, sunod po tayo sa mga abiso ng otoridad. And syempre, yung sa family, share ko lang yung best practice namin sa aming pamilya. May kapatid kasi ako na lumuluwas para mag-aral, ganyan. Ay sinasabihan na rin namin ano ang dapat niyang gawin at sa bahay namin na pag-uusapan din namin na pag nagkatakbuhan, ano bang gagawin natin, saan tayo pupunta. And yung mga go bags natin, mga ka-vibes, DJ Joey Boy, pwede bang i-expound natin itong go bag, how important it is para sa ating mga ka-vibes? Oo, mga ka-vibes, ang go bag po ay parang inihahanda natin at ito ay naglalaman ng DJ Joey Boy. DJ Frankie? Ayan. Sige, go DJ Joey Boy. Alright. So mga ka-vibes, ang go bag po ay ang mga kagamitan at mga papeles na ating kailangang dalhin kung sakaling magkabiglaan na tayo ay mag-evacuate at pumunta sa evacuation center. Hanggat maaari, ito po ay sanay naglalaman ng mga pagkain, damit at mga primary needs natin na magtatagal lang hanggang 3 hanggang 5 araw. Ang ilan sa mga pwede nating ilagay dyan sa ating go bag, mga ka-vibes, ay yung first aid kit. Ito ay para kung sakali mang may magdamo ng minor injuries, tayo o ang ating mga kasamahan. Pagkain, yung mga ready to eat at saka canned na food para hindi na lulutuin. Ayan, mahalaga na magkaroon din tayo ng flashlights at mga batteries or extra batteries. Kung meron tayong mga battery-operated radios or solar-powered radios, ay dalhin din po natin para tayo ay makapakinig pa rin ng updates at ng mga anunsyo ng pamahalaan. Katuwang ang mga kasamahan natin sa media o tayo dito sa GV 99.9 FM.
magdala rin po ng mga kandila, lighter at mga posporo para tayo ay may pagsilbing liwanag kung kailanganin o walang kuryente sa evacuation center at gamitin po ito ng may pag-iingat. Kung kaya, magdala din tayo mga ka-vibes ng pito. Bakit? Para kung sakali mang tayo ay mga ilangan ng emergency or hindi tayo makita or wag naman sana, pero kung sakali mang kailanganin ay ito ang gagamitin nating signal na pantawag sa mga responders. Face mask at alcohol mga ka-vibes, napakahalaga din dahil tayo ay pupunta sa evacuation centers. At syempre yung mga dokumento natin, passport, birth certificates at mga kung ano-ano pang dokumento, yan po ay pagsama-samahin natin at ilagay sa ating bag. Yun ang ilan mga ka-vibes. At syempre, kung may mga kasamahan tayo, yung mga essential, kung tayo ay may mga bata, yan yung mga baby food and toys. Kung tayo ay may mga alagang hayop, syempre isama po natin sila kung kakayanin at meron din naman silang essentials na kanila. At syempre, pera, cash, ka-vibes. Kailangan po ay cash basis muna tayo kapag may mga ganitong mga kalamidad dahil kapag dumepende tayo sa mga online platforms or e-wallets, medyo dependable po kasi yan sa internet connection. At kapag may mga kalamidad, minsan bumabagsak po ang linya ng komunikasyon, ng signal at maging kuryente. So mas maganda na may hawak ang cash para mas nakagalaw ka ng maayos. Walang kaskasan, no, DJ Joey Boy, pagka ganyan. Walang terminal. But anyway, thank you so much, DJ Joey Boy, sa impormasyon na yon. At DJ Noel, can we add more about sa pagiging ready sa mga ganitong sakuna? Oo, DJ Frankie, iba yung handa tayo, no? Especially kung meron kayong mga kabataan sa bahay, pwede rin kayong magsagawa ng mini earthquake drill sa inyong mga tahanan at para alam nila, no, at hindi din sila magpapanik sakaling may tumamang lindol o anumang sakuna sa inyong mga tahanan, ay hindi nila kakailanganin ang inyong direksyon sa mga ganong klaseng pagkakataon at alam na nila mismo yung kanilang gagawin. Isa nga pong mahalagang ma-practice po nila, no, yung pag-duck, cover and hold at kung magagawa po natin ay sana sa ilalim ng lamesa. Malaking tulong po yan, no? Nakita natin sa ilang mga videos din online na nung nagdaang linggo na napakaraming mga lindol ay talagang malaking tulong at may naisalbang mga buhay yung tamang paggawa ng pag-duck, drop, cover, and hold. At mga ka-vibes, no, yung mga lamesa ay malaking tulong po yan para sakali mang gumuho yung ating building o yung ating kisame ay tayo ay protektado pa rin. At alam po na kukunin ang go bag pagka tayo ay tapos na yung pagyanig at i-evacuate na sa isang safe space o yung mga lugar po na bakante, open area at walang babagsak na kahit na ano sa atin. Kasama po dyan sa ating go bag yung ating mga important documents at ID para tayo ay makilala kung sakali mang may rescue sa atin. At the same time, paalala mga ka-vibes, no, magdala tayo ng mga toiletries, power bank, damit, at pagkain. Ito po yung mga non-perishable kasama ang tubig at eating utensils para saan man tayo abutan ay mayroon po tayong makakain. At the same time, sa ating first aid kit, magdala din po ng alcohol, mga gamot gaya ng paracetamol, ointment, gasa at mga tape. Ingat-ingat tayo palagi mga ka-vibes at make sure po natin na tayo ay updated sa balita para sakaling merong inaasahang bagyo o sakuna dito sa atin ay ready po tayo palagi. DJ Frankie. Yeah, thank you so much, DJ Noel. Meron tayong katanungan mula sa ating listener na si Glenn Anton Gutierrez. Sabi niya, tanong lang DJ Frankie, once na pumunta ako sa isang lugar para magbakasyon or mag-travel, need o ire-require ba natin ang ating mga sarili para magdala o mag-provide ng go bag? Thank you. DJ Joey Boy, gusto mo bang sagutin yon? Good morning to you, Glenn. Siyempre, maraming salamat sa pakikinig at sa katanungan. Good vibes morning po. Good vibes morning. So, Glenn, for your question, siguro ang sagot ko dyan, kung kakayanin mo, kasi sabi mo magbabakasyon ka, syempre kapag tayo magta-travel, marami tayong bitbitin. Siguro magandang isama mo na rin, yung mga ilang bahagi ng or ilang gamit na pwede mong ilagay as part of your go bag. Kasi syempre, maaaring mangyari na sa iyong biyahe, ay magkaroon ng sakuna o disgrasya or kalamidad, at least ready ka. Pero kung
titingnan mo rin i-weigh in mo rin kung ano ba ang mas importante sa iyo, yung laman ng go bag o baka kasi may dadalhin ka pa kasi pwede mong pag-uwi ang dala mo ay pasalubong, baka maiwanan mo naman yung mga go bag essentials mo. Pero it's up to you. Maganda, I highly recommend na maglagay at magdala ka ng go bag at mga gamit or gamit sa loob nito at para ikaw ay prepared at ready sa iyong biyahe. Ingat ka, Glenn, ha, kung saan ka man magbabiyahe ngayong morning. Ayan, ingat ka at maraming salamat. DJ Frank. Yes. DJ Noel, may maidadagdag ka ba para sa ating sagot kay Glenn? Yes, Glenn, thank you so much sa pakikinig at sa iyong tanong, no? Alam mo, Glenn, mayroon na tayo ngayong mga mini version ng mga first aid kit. So, hindi naman kailangang full-blown na go bag ang iyong dadalhin. At bilang ikaw ay magbabakasyon, for sure, may dala ka naman ng mga damit. So, pabaunan mo na rin ang iyong sarili ng kaunting isang pirasong delata o cup noodles para just in case may mangyari, di ba? Dala na natin. At syempre, kung ikaw man ay mangingimbang bansa, dala-dala mo rin for sure ang iyong passport. Kaya kaunting kahit ID na maliit, madali naman yung bitbit. At the same time, yung mga toiletries gaya ng shampoo, sabon, tissue, meron naman na tayo niyan. So, ang idadagdag mo na lang sa iyong regular na dadalhin pag ikaw ay babiyahe ay yung maliit na first aid kit at flashlight at malaking tulong na yan para sa iyong pagbiyahe. Yeah, thank you so much, DJ Noel. And thank you, Glenn. Good Vibes Morning. Sana ay nasagot namin ang iyong katanungan. At syempre, hindi mawawala dyan ang komunikasyon sa iyong pamilya na baka may kailangang, kunwari, mangyari man sa bahay ninyo, tas away ka sa bahay ninyo, ay magbilin kung ano dapat ang mga kuhanin. Kaya dapat nasa isang lugar lang yan For example, birth cert mo or kung married ka, marriage cert mo, nasa isang envelope lamang yan o isang lalagyan para isang kuhanan na lang. At binabati ko rin ng Good Vibes Morning si Ron Paglikawan. Sabi niya, happy morning mga ka-vibes. Happy morning sa iyo, Ron. Thank you sa pagtutok dito sa ating Facebook Live. At ngayon mga ka-vibes, maliban dito sa radyo ay meron din tayo sa Facebook Live para dito sa ating segment na Good Vibes Balitaktakan. Pero talon naman tayo mga ka-vibes dito sa, wag nyo na naman sanang i-claim ito, pero meron na pong libreng serbisyo sa libing para sa mahihirap. Ito na po ay ganap na batas. DJ Joey Boy, pwede ba nating i-share pa ito sa ating mga ka-vibes? Somehow it's a good news pa rin sa ating mga ka-vibes, DJ Frankie. Bagamat ayaw naman natin itong i-avail hanggat maaari. Pero doon sa mga nangangailangan at siguro ay napaka-in time sa mga panahon ng kalamidad kung saan naibalita din natin sa ating balitaan na may mga kababayan tayong nasasawi dahil nga biglang nasasawi dahil sa aksidente. May natamaan ng kidlat, mayroong natabunan ng mga ng mga landslide at mga nagdala ng baha. At may mga pagkakataon na mga gamit ito ng ating mga ka-vibes at ito nga ay yung libreng serbisyong libing para sa mga mahihirap. Naging batas ito ay tinatawag na Republic Act number 12309 o Free Funeral Services Act. At ito ay naging batas, DJ Frankie, otomatiko dahil hindi na kinailangan ng pirma ng Pangulong Bongbong Marcos dahil kumbaga nag-lapse yung time para bigyan itong reviewin ng Pangulo. At sa ating batas, alinsunod sa Article 6, Section 27 ng 1987 Constitution, kapag naipasa na sa Office of the President ang isang panukalang batas at hindi na pirmahan ng Pangulo, otomatiko itong magiging batas sa pagkatapos ng 30 days ng pagkapasa nito sa Office of the President para sa pirma. Ayan. Para naman sa detalye ng batas nito, DJ Frankie, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mangunguna sa pagbibigay ng libreng serbisyo ng libing sa mga pamilyang nasa krisis. Kabilang po dito yung mga ka-vibes natin na miyembro ng indigent o mga nasalanta ng kalamidad. Sasaklawin po ng libreng funeral package ang embalsamo, burol o libing o maging cremation kung yun ang pipiliin ng mga kaanak ng namatay, transpiration, maging ang kabaong o urn o yung paglalagyan ng abo. Pero bago makapag-avail mga ka-vibes, may mga kailangan po tayong isumite sa DSWD. Ito po ay yung death certificate, valid ID at yung ating kontrato mula sa mga funeral homes. At kailangan din ng DSWD yung kanilang social case study mula sa kanilang social worker. Pagkatapos niyan ay kung sakaling maaprubahan,
ang ating hiling ay babayaran po ng DSWD regional offices sa base sa aprobadong kontrata. At ang pondo pong iyan ay kukunin dito sa kasalukuyang AICS o ang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Pero mga ka-vibes, meron tayong paalala dahil alam naman natin kapag mga Pilipino at talagang pagkakakitaan ay talagang gumagawa ng paraan o loophole sa kung sakali ho ka-vibes na tayo ay mahuhuling mandaraya o magsusumite ng mga peking dokumento para lang makakuha nito mga libreng serbisyo, kayo ho ay maaaring makulong ng 6 na Yes, DJ Joey Boy. Ayan, si DJ Joey Boy po ay binabanggit niya kanina mga ka-vibes na wag namang daya sa pag-claim ng mga ganitong benepisyo ay kung ayaw yung gang gusto nyo, makulong o malibing. Kaya pili na lang kayo doon. But anyway, talo na tayo sa ating weather update. Sa umaga ay mainit at sa pahapon at paggabi ay maulan. DJ Noel, bakit kaya ganito ang ating panahon? DJ Frankie, easterlies nga ang umiiral. Ito mga ka-vibes, yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko na naka-aapekto po sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Yun nga DJ Frankie, ayon din sa Pag-asa, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang maranasan dito sa Bicol, Eastern Visayas, Isabel, Aurora, Rizal at Quezon. At sa malaking bahagi naman po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay may posibilidad din ng panandali ang pag-ulan o thunderstorms lalo na kapag po hapon o gabi. Ayan, mga ka-vibes ay manatili lang na alerto kahit lalabas kayo ng bahay. Alam ko maaraw ngayon dito sa Batangas ay magdala pa rin ng mga panangga sa ulan, sa init at yun ay payong, gusto mag-sombrero at para sa anak mo, padalhan mo na rin ng jacket. At ito pa mga ka-vibes, para sa ating huling balita, ang presyo po ng produktong petrolyo ay posibleng bumaba bukas. DJ Joey Boy, pa-update na lang sa ating presyo ng petrolyo. DJ Joey Boy. Ayan. At syempre, ayun po, sa Department of Energy, batay sa 4 na araw na trading sa means of Platts sa Singapore, inaasahan pong bababa ng 17 sentimos kada litro ang gasolina, 54 sentimos naman ang ibababa ng kada litro ng diesel at 47 sentimos ang ibababa ng kada litro ng kerosene. Kaya mga ka-vibes, if kaya pa niyan hanggang bukas, ay bukas na lamang. Pumapalo po ang price adjustments ng ating fuel ng depende po sa stasyon, either 12 a.m. or 6 a.m. Pero karamihan po ay 6 a.m. So ayan, DJ Noel, isang pa-good vibes morning na lang sa ating mga ka-vibes na kikinig ngayon at sa mga nasa Facebook Live natin na nanonood. Yes mga ka-vibes, maraming salamat sa pagtutok sa ating Good Vibes Balitaktakan ngayong umaga. Happy Monday sa ating lahat at ingat-ingat po tayo kung saan man tayo papunta. Sa mga nagmamaneho po ay tingin sa kalsada at kung may kape ay magkape na para gising na gising tayo papasok sa kung saan man tayo pupunta ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. DJ Frankie? Yes, DJ Joey Boy, isang pa-good vibes morning sa ating mga ka-vibes. Good morning. Naririnig na ba ako, DJ Frankie? Yes. Ayan, live talaga tayo this morning. Magandang morning muli sa ating mga ka-vibes at maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa mga programa ng GB 99.9 FM. Ayan, pugiling na katutok lamang po sa ating station para kayo ay GB informed, GB aware, GB updated sa mga kaganapan sa ating lalawigan at maging sa labas ng lalawigan. At syempre sa ating mga ka-vibes sa Lunes po ngayon, let's be positive, maging productive tayo at parang may long weekend tayo ngayong Oktubre. DJ Frankie. Ayan. So we're looking forward for that long week. Tama ba? Parang October 31 yata ay parang additional. Oo nga. Ayan. So parang next week pa iyon. Ayan. Pero let's prepare para po yan. Lalo na sa mga ka-vibes natin na babiyahe ngayong mag All Saints Day. Ngayong magno-November 1. Bagamat
tagal pa, ilang linggo pa at 13 pa naman. Pero let's prepare, planuhin na, bumili na ng mga ticket kasi alam naman natin kapag ganyang mga uwian ay talagang mas na pinaghahandaan ang ating biyahe. Kaya ingat-ingat tayo ngayong morning mga ka-vibes. DJ Frank. Yes, at siguro sa mga susunod na araw ay magtatanong na rin tayo ng mga presyo ng kandila, ng bulaklak, di ba, DJ Joey Boy? Maghihika palengke ulit tayo. Ayan, hika palengke. At mga ka-vibes, eto na ang Good Vibes Balitaktakan at nakasama natin ngayong umaga si DJ Noel at DJ Joey Boy. Dito lamang yan sa the most influential Good Vibes radio station, GB 99.9. Your Good Vibes. At para sa baliktugtugan natin, here is Umagang Kaganda by Bamboo. Again, ako po si DJ Frankie dito sa GB 99.9. Your Good Vibes.